Welcome sa channel na ito, kung saan niluluwalhati natin si Yeshua na Kristo. Karamihan sa mga pag-aaral sa channel na ito ay napakaikli at to the point. Ang dahilan nito ay malinaw na sinasagot ng salita ng Diyos ang napakaraming tanong natin tungkol sa Diyos at ang pagiging komplikado ng mga paksa sa Biblia. Ang lahat ng mga talatang ginamit sa pag-aaral na ito ay makikita halos hanggang sa katapusan ng video na ito. Mas gusto kong basahin mo ang salita ng Diyos para sa iyong sarili sa halip na ang mga opinyon na ibinigay ng mga tao. Ang lahat ng mga dahil naghahanda kami ng mga pag-aaral sa maraming wika, maaari kaming gumamit ng pagsasalin ng Biblia sa wika ng bansang iyon. Kung pipiliin mo, gamitin ang pagsasalin na iyong pinili sa iyong sariling wika upang ihambing ang mga banal na kasulatan sa mga pag-aaral na ito. Dito ginagawa namin ang aming makakaya upang ibahagi ang ebanghelyo ni Yeshua na Kristo sa hindi bababa sa 30 pangunahing wika. Sa halos bawat video mula sa sandaling ito ay ibabahagi natin sa pamamagitan ng Biblia na si Yeshua na Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Ang aming misyon ay gawing isang matalinong alagad ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yeshua na Kristo. Ang mahalaga ay hindi ang dami ng bilang ng mga disipulo kundi ang kalidad ng disipulo na maaari mong maging. Mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming mga video sa channel na ito kung naniniwala ka kay Yeshua na Kristo. Ibinabahagi namin sa iyo ang salita ng Diyos upang ikaw ay lumago sa salita ng Diyos. Kasabay nito ay binabalaan ko kayo tungkol sa mga doktrinang salungat sa salita ng Diyos. Ituturo namin sa iyo ang tungkol sa mga individual, grupo o paniniwala na pinaniniwalaan naming salungat sa salita ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng matinding panlilinlang kaya mahalaga na ang ating pundasyon ay ang salita ng Diyos at tayo ay akayin ng banal na espiritu upang maging mga alagad na nais ni Hesukristo na maging tayo. Habang mas natututo ka ng salita ng Diyos, mas mababa ang iyong malilinlang ng anumang kasinungalingan. Efeso 4 na bersikulo 13 hanggang 14. Filipino Standard Version. 13 hanggang marating natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang lubos na pagkakilala sa anak ng Diyos, tungo sa pagiging ganap na tao, hanggang taglayin ang lubos na kabuuan ni Kristo. 14 Sa gayon ay hindi tayo mananatiling mga bata, na tinatangay ng mga alon at dinadala ng kung ano-anong hangin ng aral, sa pamamagitan ng daya at katusuhan ng mga tao sa kanilang mapanlinlang na paraan. Gaya ng ipinangako, pag-aaralan natin ngayon kung paano dinala ng dugo ni Yeshua na Kristo ang eternal na tipan para sa ating kaligtasan. Maraming mga talata na malinaw na nagpapakita ng kanyang eternal to eternities na kalikasan sa mahalagang salita ng Diyos. Dahil dito, pag-aaralan natin ang multidimensional na kalikasan ni Yeshua na Kristo sa maraming pag-aaral. Ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman upang maging disipulo ni Yeshua the Christ sa kanyang sariling mga salita ay nagsasalita tungkol sa pagiging Diyos mismo. Oo, sabi niya. Ito ay napakalinaw na nakasulat sa salita ng Diyos ngunit iniisip ng mga tao na ang kanilang mga opinyon ay mas mahalaga kaysa sa mga salita ng direkta mula kay Yeshua na Kristo. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Yeshua na Kristo. Mula sa Aramaic Biblia sa simpleng Ingles. Pahayag 21 bersikulo 6 hanggang 8 at sinabi niya sa akin, natapos na sila. Ako si Alp at ako si Tao, ang pinagmulan at ang katuparan. Ibibigay ko ang nauuhaw mula sa bukal ng tubig ng buhay ng walang bayad. At siya na nagwagi ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako ay magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Ngunit sa mga mahiyain, sa mga hindi mananampalataya, sa mga masasama, sa mga nadumisan, sa mga mamamatay tao, sa mga mangkukulam, sa mga mapakiapad, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay nasa nagninangas na lawan ng apoy at asupra, na siyang ikalawang kamatayan. Basahin mo ulit. Ito ang sinabi ni Yeshua na Kristo.
Ako ang magiging Diyos niya at siya ang magiging anak ko. Dahil si Hesukristo ay Diyos, siya ang pinagmulan at ang katuparan ng lahat ng bagay hanggang sa walang hanggan. Tingnan natin ang paksa ng pag-aaral na ang dugo ni Yeshua na Kristo ay nagdala ng walang hanggang tipan para sa ating kaligtasan gaya ng binanggit sa salita ng Diyos. Higit pa rito, tingnan natin kung paano ang kanyang dugo kasama ang walang hanggang tipan ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian ay hanggang sa kawalang hanggan. Ang walang hanggang tipan na ito ni Hesukristo ay tumatawag sa atin sa walang hanggang mana upang matanggap natin ang pangako ng walang hanggang tipan. Kaluwalhatian ay sa Diyos. Hebreo 9 na bersikulo 11 hanggang 16. Filipino Standard Version. 11 ngunit nang dumating si Kristo bilang kataas-taasang pari ng mabubuting bagay na dumating na, pumasok siya sa mas dakila at mas sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi bahagi ng sanglilikhang ito. 12 minsan lamang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan, at ang bisa nito'y magpakailanman. Sa kanyang pagpasok, hindi dugo ng mga kambing at ng mga toro ang kanyang ihinandog, kundi ang kanyang sariling dugo, at dahil dito ay nakamit natin ang walang hangang katubusan. 13 Sapagkat kung nakapaglilinis ng pagkatao ang dugo ng mga kambing at ng mga toro, kasama ang abo ng damalagang baka, kung ang mga ito ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y gawing malinis, 14 na higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay walang dungeons na ihinandog niya ang kanyang sarili sa Diyos, upang linisin ang ating mga budi mula sa mga gawang patay upang tayo'y maglingkod sa Diyos na buhay. 15 At dahil dito, si Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Dahil sa kanyang kamatayan na tumutubo sa mga tao mula sa mga paglabag na nagawa nila noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan, ang mga tinawag ay tatanggap ng ipinangakong pamanang walang hanggan. 16 Kapag mayroong kasulatan ng tipan, kailangang patunayan na patay na ang gumawa nito. Ang bersikulo 15 ay nagpapatunay na. Dahil dito, siya ang tagapamagitan ng bagong tipan, dahil sa kanyang kamatayan siya ay kaligtasan para sa mga lumabag sa unang tipan, na tayong mga tinawag sa walang hanggang mana, ay tatanggap ng pangako. Higit pa rito, ipinapakita sa atin ng mga banal na kasulatan na ang kaluwalhatian ni Hesukristo ay walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ang dalawang katangiang ito ay mula lamang sa Diyos mismo. Hebreo 13 bersikulo 20 hanggang 21. Filipino Standard Version. 20 Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan, na sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan ay bumuhay mula sa kamatayan sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, 21 siya nawa ang magkaloob sa inyo ng lahat ng mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu Kristo ay gawin sa atin ang nakalulugod sa kanyang paningin, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang bersikulo 20 ay nagsasalita tungkol sa walang hanggang tipan sa pamamagitan ng dugo ni Yeshua na Kristo. Kaluwalhatian ay sa Diyos. Nabanggit sa talatang 21 na malinaw na nakasulat na ang kaluwalhatian ni Hesukristo ay magpakailanman. Kung ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan kung gayon ito ay nagsasalita ng kanyang walang hanggang kalikasan. Sa makatuwid ang kaluwalhatian ni Yeshua na Kristo ay walang hanggan hanggang sa kawalang hanggan. Muli kong babanggitin na kung ang iyong pangunawa lamang ang makakakita kay Jesus ang Kristo na may makalupang kaalaman kung gayon iyon lamang ang kaunawan na magkakaroon ka. Kung titingnan mo si Yeshua na Mesaya na may walang hanggang pananaw mauunawaan mo na siya ay walang hanggan at ang kanyang tipan ay walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang dugo na ibinuhos niya para sa ating kaligtasan. Efeso 1 bersikulo 4 hanggang 8. Filipino Standard Version. 4 Bago pa itinatag ang sanlibutan, pinili na niya tayo kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan.
Dahil sa pag-ibig, 5 itinakda niya noong una pa man ang pagkupkup sa atin bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesu Kristo, ayon sa mabuting hangarin ng kanyang kalooban. 6 na ito'y upang papurihan siya dahil sa kanyang kahangahangang biyaya, na walang bayad niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. 7 Sa kanya'y nakamtan natin ang katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. 8 Na masagana niyang ipinagkaloob sa atin sa buong karunungan at pagkaunawa. Mahalagang malaman natin na ang ating pangunawa ay hindi maikukumpara sa walang hanggang pagkaunawa ng Diyos na napakalayo sa ating makalupang pag-iisip. Isayas 55 versikulo 8 hanggang versikulo 9. Tagalog Contemporary Bible. 8 Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. 9 Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Luwalhati sa Diyos. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ang naghahayag sa atin ng kanyang kalikasan at pagiging komplikado sa nakasulat na salita ng Diyos at hindi mula sa pangunawa ng tao. 1 Korinto 2 versikulo 1 hanggang 16. Filipino Standard Version. Isang mga kapatid, nang pumunta ako sa inyo, hindi ako dumating na nagbabalita sa inyo ng hiwaga, ay, ng Diyos ayon sa kahusayan ng pananalita o ng karunungan. 2 Sapagkat napagpasyahan ko noong kasama ninyo ako na walang anumang makilala, maliban kay Jesu Kristo, siya na ipinako sa krus. 3 Ako nga'y nakasama ninyo ng may kahinaan, may takot, at matinding panginginig. 4 Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mga mapanghikayat na salita ng karunungan, kundi sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu. 5 Upang ang inyong pananampalataya ay hindi mapasalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. 6 Ngunit sa mga nasa hustong gulang ay nagsasalita kami ng karunungan, gayon may hindi ang karunungan ng kapanahunang ito, o ng mga pinuno sa kapanahunang ito, na pawang mawawalan ng kabuluhan. 7 Sa halip, ang sinasabi namin ay ang hiwaga at itinagong karunungan ng Diyos, na kanyang itinalaga bago pa nagkaroon ng mga panahon para sa kaluwalhatian natin. 8 Wala ni isa man sa mga pinuno ng kapanahunang ito ang nakaalam nito, sapagkat kung ito'y nalaman nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. 9 Subalit tulad ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. 10 Ngunit ipinahayag ito sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, pati ang malalalim na bagay tungkol ng Diyos. 11 Sapagkat sino ang nakaalam ng mga iniisip ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, walang nakaalam ng mga iniisip ng Diyos, kundi ang Espiritu ng Diyos. 12 Kami ay tumanggap, hindi ng Espiritu ng sanlibutan, kundi ng Espiritong mula sa Diyos, upang malaman namin ang mga bagay na walang bayad na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. 13 At ang mga bagay namang ito ay ipinapahayag namin hindi sa pamamagitan ng mga salitang ayon sa pagtuturo ng karunungan ng tao, kundi sa pagtuturo ng Espiritu, na aming ipinapaunawa ang mga bagay na espiritual sa mga espiritual. 14 Ngunit ang taong di espiritual ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat kahangalan ang mga iyon sa kanya at hindi niya iyon nauunawaan, yamang ang mga iyon ay hinahatulan sa espiritual na paraan. 15 Hinahatulan naman ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, at hindi siya hinahatulan ng sinuman. 16 Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon, upang magpayo sa Kanya. Subalit taglay namin, ang pag-iisip ni Kristo. Mahalagang tandaan na ang ating pangunawa ay hindi kailanman hihigit sa pagkaunawa ng Diyos.
Kawikaan 21 versikulo 29 hanggang 30. Tagalog Contemporary Bible. 29 ang taong masama ay hindi pinag-iisipan ang kanyang ginagawa, ngunit ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ng mabuti ang kanyang ginagawa. 30 walang karunungan, pangunawa o payo ang makakapantay sa Panginoon. Kung nabiyayaan ka ng turong ito at nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Kung ang banal na espiritu ay umakay sa iyo upang maniwala kay Yeshua na Kristo, kung gayon huwag mag-aksaya ng oras at tanggapin si Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kapag mas nakikinig ka sa salita ng Diyos, mas magkakaroon ka ng pananampalataya. Luwalhati sa Diyos. Roma 10 versikulo 16 hanggang 17. Filipino Standard Version. 16 Subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo. Sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 17 Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang naririnig ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ni Kristo. Para sa mga hindi sa Diyos, tumalikod sila sa salita ng Diyos. Para sa mga sa Diyos, nakikinig sila sa salita ng Diyos. Juan 8 versikulo 47. Filipino Standard Version. 47 Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay dahil hindi kayo nagmula sa Diyos. Sa mahihirap na panahong ito, hayaang bigyan ka ni Yeshua na Kristo ng kapahingahan at kapayapaan dahil alam mong ibibigay mo ang iyong buhay sa kanyang mga kamay at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Juan 10 versikulo 26 hanggang 28. Filipino Standard Version. 26 Ngunit hindi kayo naniniwala, dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. 27 Nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sa akin. 28 Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mamamatay. Walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Ang kaligtasang nagmumula sa Diyos ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Umaasa ako na tanggapin mo ang kanyang libreng regalo ng kaligtasan at maging disipulo ka ni Yeshua na Kristo. Efeso 2 versikulo 4 hanggang 9. Filipino Standard Version. 4 Ngunit ang Diyos, na mayaman sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, 5 Kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Dahil sa biyaya tayo'y iniligtas. 6 At dahil kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya, at iniluklok na kasama niya sa kalangitan, 7 Upang sa mga panahong darating ay kanyang maipakita ang walang kapantay na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na matatagpuan kay Kristo Jesus. 8 Dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, siyang hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Kung gusto mong tanggapin si Yeshua na Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ipaalam sa amin at malugod kaming magdarasal kasama mo para sa iyong kaligtasan. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong mga mahal sa buhay.